Magandang hapon po sa inyong lahat, Pilipinas. Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos, Bicol Region. Sa ngalan po ng Department of the Interior and Local Government Regional Office 5 na pinamumunuan ng aming Regional Director na si Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. CSO 3, Welcome to Balangibog, Episode 15, CSO Accreditation 101. Making Participation Matter. Ako po si DMO4 Gwen Jacob. At ako naman po si LGO2 Jessie L. Hermida. Kasama po ang aming Section Chief na si LGO5 Maria Victoria G. Rañeses at ang members ng RCIT and RIC2 Technical Team. Kami po ang inyong makakasama sa episode na ito. Sa lahat ng kasama natin dito sa ating Zoom at sa ating mga tagapanood at tagapakinig mula sa FB Live, shoutout po sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap sa panibagong kabanata ng ating Balangibog Series, ang inyong pinagkakatiwalaang programa kung saan ang katotohanan ang laging nangingibabaw. Dito, basta lihiti mo, ibalangibog mo. Samahan ninyo kami sa isa na namang makabuluhang talakayan, tapat, diretso at walang halong kasinungalingan. Muli, welcome sa Balangibog Series. Bago tayo dumako sa mainit-init na usapan, partner, pakinggan muna natin ang pambungad na mensahe at guidance ng ating DILG5 Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. CSO 3. Hello po, RDisco. Magandang hapon po. Magandang hapon, Jessie at Gwen. Magandang hapon sa inyong dalawa. At magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito sa ating ika-15 episode ng Balangibog Series na isang online interactive platform ng DILG Region 5 para sa mga topics at mga information at mga advocacy na ating gustong iparating sa ating mga mamamayan dito sa DILG, dito sa Bicol Region. At nagpapasalamat din po kami sa ating mga kasama via Zoom. Nandyan po sila. At nakikita ko, hindi lang pala ang mga taga Bicol Region ang nanonood dito. We are live nationwide sa ating mga kasama from DILG Region 3. Meron akong nakita ng mga kasama natin sa Region 3. At of course, sa lahat ng mga nag-share via Facebook nitong live dialogue natin, episode natin sa Balangibog. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nandito ngayon at nanonood sa FB Live po ng DILG Region 5 official Facebook page. Again, sarong marahay na hapon sa Sato Gabos ng mga Bicolano at Ciudadano ng Bicol Region at mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa ating lahat. At nagpapasalamat din po ako in behalf ng DILG Region 5 sa ating resource persons na galing pa po sa ating Project Management Office ng Support to Local Governance Program natin na pinamumunuan ni Program Manager Sir Richard Villacorte. Nagpapasalamat kami kay Sir Richard. At of course sa kanyang staff at focal persons na nandito ngayon na magsisilbing resource persons natin. Unang-una kay Sir Alin Lopez. Sir, maraming salamat Sir Alin. For taking this job challenge mula sa Bicol Region. And of course, kay Ma'am Jennifer Di Belen. Maraming salamat, Ma'am, for this occasion sa topic na ito. And of course, hindi po natin pwedeng ipaunawa sa ating lahat ang very active na kapartner natin na CSO dito sa Bicol Region na tinatampok po namin
palagi po siyang ready sa DILG Region 5. Marami na po kaming engagement sa kanya at mga susunod pang mga activities. Walang iba kundi si Sir Francis Nomer ng ating kasamang CSO ang Gayon Bicol. Thank you, Sir Nomer. Nasaan ka? Oo, mamaya pa siguro mag-onboard si Sir Nomer. So again, in behalf ng Bicol Region, nagpapasalamat po kami sa aming mga resource persons dito po sa Balangibog episode na ito na ang title ay Civil Society Organization Accreditation 101. Okay. So at making participation matter. Ito po ay, sabi ko nga po kanina, ika-15 episode na po tayo ng aming Balangibog ng isang online initiative po ng Bicol Region para ipagpatuloy na ipagbigay ang mga impormasyon at pagpapalawak ng kaalaman ng publiko ukol sa mga programa, proyekto at aktibidad ng ng ating departamento, lalong-lalo na po para i-foster po yung community development, transparency, and good governance. Espesyal po ang episode na ito kasi ito po ay patungkol sa accreditation, guidelines ng accreditation ng mga CSOs and selection of representatives ng mga local special bodies ng ating mga LGUs. Special na episode po ito sa kanila kasi kailangan po dahil po sa DILG Memorandum Circular Number 2025-060, kailangan po natin dumaan sa accreditation process ng mga sanggunian para po tayo ay mapili, maging miyembro ng mga local special bodies at makapag-participate tayo doon sa local governance ng ating mga LGUs. Katulad po ng mga local development council, local school board, local health board, at iba pa pong mga local special bodies sa ating mga LGUs. Kailangan po natin ang participation ng mga CSOs. But in the meantime, kailangan po nilang malaman ano po yung proseso, ano yung mga requirements, paano ba kami ma-accredit ng mga sanggunian bayan o sanggunian panlungsod or even the sanggunian panlalawigan para po tuluyan tayong makapag-participate dito po sa governance ng ating mga LGU. So, hindi na ito bago sa iba. Oo, kasi ang iba ay dumana. At kailangan lang po siguro yung iba dito ay ma-refresh, magkaroon ng paulit na pagkakaalam at ma-refresh sila sa mga requirements. And importante po itong episode na ito para po maliwanagan tayo. Nandiyan naman po ang ating mga resource person. Kung kayo po ay may mga katanungan, na gusto ninyong ibato at gusto ninyong malaman pa dito po sa ating dialogue. We have always strived to expand the reach of our guidance and advocacy. Thus, we welcome everyone, lahat po ng participants all over the Bicol region. Ang atin pong mga LGUs, naka-onboard din po sila, lalong-lalo na yung mga CSO, desk officers natin. We request our LGUs na kailangan po ang ating mga CSO, desk officers talaga pong matulungan natin ang ating mga CSOs para magpa-accredit at ma-accredit sila finally ng ating mga sanggunian. And sa lahat po ng ating miyembro ng mga community natin, kailangan po yung mga organization natin open po sa participation sa local governance. And for this,
ang ating mga participants. Maraming salamat sa inyong attention, sa inyong participation, sa inyong pagbukas ng inyong mga Facebook pages para lang po makinig at manood dito sa dialogue natin. And siguro mag-comment kayo dyan kung gusto ninyong magtanong sa aming mga resource person. Naway marami po tayong malaman at matutunan ngayong hapon sa tulong na din ng ating mga resource speakers. Sama-sama po tayo tungo sa isang maunlad, payapa at mapagkalingang pamahalaang lokal. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Diyos maray na hapon sa inyong gabi. Maraming salamat po sa inyong mensahe, aming buting RD Isko. Yes po, thank you very much po, RD Isko. At partner, para sa kaalaman ng ating mga manonood, ang Balangibog ay isang platform ng Bicol LGRRC kung saan tinatalakay ang iba't ibang governance advocacies upang bigyan ng malawak na kaalaman ng ating komunidad. OMSIM partner, kaya ngayong araw ay pag-uusapan natin ang guidelines para sa accreditation ng civil society organizations o mas kilala talaga sa acronym na CSOs partner sa LGUs at ang amended DILG Memorandum Circular Number 2025-060. At syempre yung pagpili din ng kanilang mga kinatawan sa mga local na special bodies tulad ng Local Development Council, Local Health Board at Local School Board. Correct ka dyan, partner. Bibigyan natin ng linaw at gabay ang ating mga CSOs patungkol sa importansya ng kanilang accreditation. At syempre, pati na rin ang timeline mismo ng accreditation sa ating mga LGUs. Later on din, partner, mayroon tayong imbitadong bisita na miyembro ng isang accredited CSO sa LGU. Magbabahagi siya ng kanyang karanasan bilang isang partner ng LGU at ng DILG sa iba't ibang programa. Kaya't halina mga kabalangibog, simulan na natin ang ating talakayan tungkol sa CSO Accreditation 101, Making Participation Matter. Bago tayo magsimula, partner, anyayahan muna natin ang ating mga viewers at listeners to kindly fill out the attendance at feedback form. You may scan the QR code flashed on screen or through the following link. Naku partner, batiin rin muna natin ang ating mga viewers at participants from the cities, municipalities, and barangays sa iba't ibang probinsya ng Bicol Region. At syempre po, dahil ngayon ang Balangibog ay interregional na rin, syempre kasama rin po natin ang ating mga colleagues sa tagapanood mula sa Region 3, 4A, CAR, Region 7 at NCR. Hello po sa inyong lahat. Batiin din natin, partner, ang ating regional top management sa pangunguna ng ating Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., Cecil 3, Assistant Regional Director, Attorney Ian Kenneth Lacero, ang ating PDMU Chief, LGO08, Julius Rodel Cal Ortiz, Chief Admin Officer Rico E. Gaurino, kasama si Ms. Pia M. Salamenyo. Narito rin ang LGCDD Chief, LGO08 Maria Rafael P. Gigantoca, LGMed Chief Darlene D. Allende, Assistant Division Chiefs na sina LGO06 May G. Clemente, LGO06 Rama Santa C. Miranda, at ang ating mga Section Chiefs. Magandang hapon po, mga ma'ams and sirs. Kasama din po natin ang ating mga masisigasig partner, masisipag at matatalinong provincial directors, cluster heads at mga program managers and syempre yung mga field officers talaga natin sa baba. Magandang hapon po sa inyong lahat. Upang tayo makapagsimula na sa ating talakayan, pakinggan po muna natin ang mga konting reminders po. Yes, for our Zoom participants, to help keep background noise to a minimum, please mute your microphone when you are not speaking. And of course, to make our discussion more engaging, please enable your camera whenever possible, partner. Should you have questions while the presentation is in progress, please feel free to use the chat box or click the raise hand icon. Sa pagkakataong ito ay kasama na natin ang ating mga bisita at tagapagsalita ngayong araw. Malugod naming pinapakilala ang mga kinatawan mula sa DILG Support for the Local Governance Program or SLGP para bigyang kasagutan ng ating mga katanungan. Partner, ipakilala mo na ang ating mga bisita.
Our first guest is a development worker, economist, researcher, and good governance advocate. She is currently part of the CSO team of the Support for the Local Governance Program, Project Management Office or SLGP-PMO at the DILG, working as Development Management Officer 5. So her team ensures that meaningful civil society participation is embedded in the policies and designs of SLGP-led initiatives. So everyone, let's please welcome Ms. Jennifer Di Belen. Hi po, Ma'am Jen. Good afternoon po. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon, Ms. Gwen, Sir Jesse, and to our colleagues from DILG Region 5 at sa iba-iba pa pong mga regions na nakikinig po ngayon. At lalo na po sa ating mga kasamahan from the LGUs and CSOs kung nakikinig po. Magandang hapon po at maraming salamat po sa pag-imbita po sa atin. Magandang hapon po, Ma'am Jen. Together with Ms. Jen is Mr. Aline Lopez. He serves as a Project Development Officer 5 at the DILG under the Support for the Local Governance Program. He advocates for participatory governance and has worked extensively with CSOs, national government agencies, and development partners to promote inclusive development and strengthen local capacities. Please welcome Sir Aline Lopez. Thank you, Ma'am Gwen. Thank you, Jesse, and the ILG Region 5 for giving us the opportunity now to be here in your activity. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po, colleagues from DILG SLGP. Thank you po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Salamat po sa inyong oras at sa pagsama sa amin upang magbahagi ng kaalaman sa ating mga participants sa hapong ito. Sa ating formal po na pagsimula, tayo ay bibigyan ng konting background ng ating mga resource speakers patungkol sa importansya ng accreditation ng ating mga CSOs. Tama ka dyan, partner. Mainam na maliwanagan o magkaroon ng dagdag na kaalaman muna ang ating mga tagapakinig patungkol sa ating mga paksa ngayong araw. Lalo na ang ating mga CSOs, LGUs, DILG personnel mula sa iba't ibang rehiyon at iba pang mga manonood natin ngayong araw. Sir, ma'am, bago po tayo dumiretso sa mga pagbabago sa mga guidelines ng CSO accreditation, maaari niyo po ba kaming bigyan ng maikling buod kung ano ang nilalaman ng dating MC 2022-083 and ano po ang layunin nito at bakit po kailangan maamyendahan sa panibagong MC 2025-060? Okay, thank you again, Ma'am Gwen, Sir Jesse, and good afternoon po kay RD Attorney Arnaldo, Sir, ERD Attorney Ayan, sa DILG Region 5 team, and to everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. I'll be giving you a brief overview of some key highlights from DILG Memorandum Circular 2025-060. Since we have limited time, I won't go through every detail, but I encourage you to read the full Memorandum Circular and the implementing rules and regulations of the Local Government Code of 1991, particularly yung Rule 13 at saka yung Rule 23 for full guidance on CISO accreditation and the selection of representatives to the local special bodies. Yung links to these materials will be provided. Okay, so let's get started. On the MC outline, makikita nyo yan sa online. DILG, ito yung laman ng MC. No? It covers una yung background and coverage, yung key definitions, general guidelines, which include yung guidelines on the conduct of inventory and directory of CSOs, accreditation process, yung selection of representatives to the local special bodies, then yung reconstitution of the LSBs, CISO capacity development, replacement and revocation of accreditation, at saka pati yung guidelines sa feedback mechanisms. And kasama dun ho dyan yung rules and responsibilities of governors, mayors, sanggunian, DILG, CISO desk officers, at saka CISOs. Pati na ho yung monitoring at saka reporting scheme at yung annexes. Ang annexes ho contains the forms and templates for CISO accreditation at saka LSB constitution para hindi na ho mahirapan ating mga CISO at saka mga local governments. So what I will be sharing only will be the key highlights of the general guidelines of the MC. So una ho dyan na yung on the conduct of inventory and directory of CISOs, the LGU must prepare or update yung directory of CISOs before issuing a call for accreditation. This will serve as the basis for inviting CISOs to apply for accreditation.
Then yung next slide dyan, on the accreditation process, yung call for accreditation must be issued within 30 days from the organization of the new sanggunian. Yung CISO conference should also be conducted to orient civil society organizations and encourage them to apply for accreditation. Yung basic requirements for accreditation include, una dyan yung registration with any national government agency, and then at least 1 year track record. Then with proof of activities and other supporting documents as listed sa memorandum circular. Yung recognized civil society organization may temporarily sit in the local special bodies, of course without voting rights kasi recognized na sila, unlike the accredited organization. If accredited CSO seats are insufficient kung kulang yung accredited organizations, provided they meet all criteria for accreditation except registration. Wala silang registration, pwede sila ma-recognize, issue ng certificate of recognition. Yung previously accredited CSOs naman may be re-accredited by just submitting a letter of intent and updated documents provided they remain in good standing. At saka yung certificate of accreditation issued to a CSO shall be valid as determined by the local sanggunian in their ordinance. Unlike before na mayroong validity period yan. Ngayon, it's up to the local sanggunian in their ordinance kung hanggang kailan yung validity period of the certificate of accreditation. On the selection of representatives naman, must be conducted within 15 days after the accreditation period. Yung accredited CSOs or the local people's council, if authorized by ordinance, may select sila yung mag-select ng CSO or representatives to the local special bodies. And dapat lang ma-ensure yung sectoral representation sa local development council. For instance, that may 40% women, farmers or fisher folk representation, PWD, persons with disabilities, senior citizens, and indigenous peoples, as provided by various issuances. And no conflict of interest, bawal ho yung government employees to become a member of the local special bodies, but they can participate sa mga sectoral committees under the local development council. Pwede pa rin ho sila sumali. On the next slide, on the reconstitution of the local special bodies, a reconstitution happens after selection of CSO representatives. That's before slide 1. Slide. Yeah, selection. Reconstitution happens after selection of CSO representatives. Yung sanggunian must issue an ordinance to reconstitute the local special bodies. And yung current CSO representatives shall continue to serve until new set is selected. So that's until September 15. So walang hunggap dapat. No, continuous yung CSO representation until na ma-select yung new set of officers. LGUs are encouraged to increase CSO representation of up to 50% of the total LSB membership. That's on the reconstitution of the local special bodies. And on the CAPDIV program, that's the next slide. Yeah, DILG and LGUs must support CSOs through trainings and capacity building. So CAPDIV naman may be done at the local or regional level. No? Yung MCHO also provides that the local governments are encouraged to provide funding and technical support for CSO engagement activities. And on the next slide, on the replacement of representatives, yung sanggunian or yung local special bodies concerned, may set the process and grounds for replacing a CSO representative organization through an ordinance or internal rules. So sila na yung magsiset. Hindi na yan set ng MC. It's up to the sanggunian or the concerned local special bodies kung ano maging process and grounds for replacing a CSO representative organization. And on the next slide, on the revocation of accreditation, yung accreditation may be revoked due to the following. Una, misuse of public funds, partisan political activity, violations of public laws and accreditation terms, and unauthorized use of government logos. And the next slide dyan on feedback mechanism. Yeah. LGUs are encouraged to create a grievance and feedback committee with members from the LGU, CSOs at saka DILG. Complaints may also be reported directly to the DILG offices. And yung next slide dyan, ito yung mga activities and timelines of the MC. Una yung pagkanak ng inventory and directory of CSOs sa July. Call for accreditation and the conduct of CSO conference, first week of August, submission of documents for accreditation, first to third week of August.
evaluation by the Sanggunian, 3rd to 4th week of August, issuance of certificate of accreditation, 4th week of August, so selection of CSO representatives, the local special bodies, 1st week of September, reconstitution ng mga local special bodies, 3rd week of September, and captive program, October to November. Next slide. And again, for guidance, for further guidance, please check these resources, Yung DILG-MC 2025-060, nandyan yung link. And then yung Administrative Order 270, yung implementing rules and regulations of the local government code, Particularly yung Rule 13 at saka Rule 23, Again, that concludes our quick overview of the MC. I hope this helps you to understand the flow and purpose of the guidelines. Thank you very much. Back to you, Ma'am Gwen. Ayan, thank you very much po, Sir Alin, sa pagpapahapyaw po sa atin kung tungkol nga po talaga saan po ang ating memorandum circulars po on DILG accreditation po. So, ayun po, makita po natin, nasa presentation din po ni Sir Alin, ang mga important references po. Ang atin naman pong mga memorandum circulars po ay available po online. So, pwede po nating basahin yan, partner, Kaya naman po, mabuti po sigurong simulan na natin ang mainit na talakayan, partner. Narito ang ilang mga katanungan at kasagutan na inihanda namin para sa inyong kaalaman tungkol sa naamendahang guidelines on CSO accreditation o ang MC 2025-060. Ayan po, so ready na po ba tayo, Sir Alin and Ma'am Jen? Yeah. Yes po, go ahead. Alright po, so kanina po napahapyawan namin, but sir, ma'am, bago po tayo dumiretso sa mga pagbabago po ng MC 2025-060, maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung bakit po kailangang amyendahan ng ilan sa mga features or guidelines ng dating MC 2022-083 sa panibagong MC 2025-060? Yes, I'll take that on, Miss Gwen and Sir Jesse. So magandang hapon po ulit sa lahat po ng ating mga viewers, listeners. So ang DILG po, every election year ay nagbababa, bumubuo ng guidelines, providing guidance on CSO accreditation and the reconstitution of LSBs, local special bodies. Kaya po every election year yon, kasi alam po natin na every after the election, kailangan i-reconstitute yung local special bodies para po ma-take into account yung mga bagong halal po natin na opisyal na mga miyembro ng mga local special bodies. So part of DILG's oversight function ay magpasa or magbigay ng mga guidelines na ito. So yung una nating guideline, yung nauna dito sa 2025, it was issued 3 years ago, so that's MC 2022-083. So ang tanong, bakit binago? Hindi naman binago, pero bakit may mga updates, We call it reforms, reforms. Nag-introduce tayo ng mga reforms dahil gusto po nating mapalawak ang scope at mas lalo nating gustong i-promote ang inclusive participation. So saan po nanggaling tong mga reforms na ito, reforma? Pag sinabi natin kasing reforma, ito yung mga action or initiatives para lalo nating mapabuti yung ating ginagawa. So itong mga reforma pong ito ay resulta ng malawak na consultation na ginawa po ng DILG. Iko-commend po natin yung ating Bureau of Local Government Supervision or BLGS. Sila po yung ating lead policy making body in the department. Sila po ang nag-lead ng mga internal consultations natin. Internal meaning within the DILG field offices and also, of course, with our LGUs na binigyan po ng boses ng ating mga regional offices. Pangalawa po, nagkonsulta tayo, more importantly, sa ating mga CSO partners. So yung mga reforms po na nandyan ngayon sa ating MC 2025-060, lahat po yan ay galing sa mga rekomendasyon mula sa consultation at ang layunin nga po ay para maging mas efficient ang ating accreditation process at maging mas effective ang ating mga local special bodies through thorough selection of our CSO representatives. So mabuti po yung layunin kaya natin in-update at nilagyan ng mas marami pang reforma ang MC 2025-060. Yun po, Ma'am Gwen and Sir Jesse.
Thank you very much po, Ma'am Jen. Napapanahon po talaga itong ating balangibog dahil po mainit-init pa itong MC na ito, partner, kakalabas lang nito and nilalaman nito ang mga updates and reforms ng dating memorandum circular ng tungkol sa guidelines on accreditation. And tama si Ma'am Jen, these reforms and updates are not without basis kasi tayo po ay kasama din po sa mga series of consultations and roundtable discussions po kung saan nagmula itong mga reforms and updates. So Sir Aline, Ma'am Jen, sa usapin naman po tungkol sa validity of accreditation. So dati po may fixed na expiration ang Certificate of Accreditation. So partner, tuwing June 30 pala yun. Yeah. Pero ngayon, nakadepende na ito sa local ordinance ng sanggunian. Well, bakit, Ma'am Jen, Sir Aline, bakit po ganito ang naging pagbabago? And paano po ito na makakatulong sa ating mga CSOs? Yeah. Sagutan ko yan, Ma'am Jen. Well, to allow flexibility, yung validity is now determined by a local ordinance, making it more adaptive to local context and reducing unnecessary reapplication burdens. So bali ngayon yung LGU na yung magtatakda batay sa kanilang ordinansa. Kaya mas naangkop sa lokal na pangangailangan. Ginawang flexible para mas tumugma sa lokal na kalagayan. So, Ayan po. Thank you, Sir Aline. Thank you po. Narinig po yan ng ating mga CSOs. Ginagawa na pong mas flexible ang kanilang participation or ang space nila for engagement. Ngayon naman, partners, sa usaping re-accreditation. So, meron tayong accreditation at ito naman re-accreditation. Ngayon, may shortcut na para sa previously accredited CSOs. Hindi na kailangang dumaan sa buong proseso. So, letter of intent at updated requirements na lang ayon sa ating MC 2025-060. So, Ma'am Jen, Sir Aline, paano po ito mapapadali ang buhay ng mga CSOs na active simula pa noon? Yes, sige. Ako ang mag-take on yan, sige. Yan, sige. Ako mag-take out niyan. Tama yung use of term, I like the use of term, Gwen, shortcut. Pinasa-shortcut natin kasi gusto nating padaliin, So, dun sa MC natin, this is section 4.3.4, yung requirements for renewal of application. So, ni-streamline natin yung proseso para dun sa mga dating accredited na at gustong i-continue or ituloy yung kanilang pagiging accredited. So, pag sinabi nating streamline yung isang proseso, gusto natin yung proseso maging mas efficient, diba? Less complications, removing unnecessary steps, So, kaya natin hinihingi na yung mga previously accredited CSOs, letter of intent na lang ang kailangan i-submit at i-update lang yung requirements. So, bakit natin to ginagawa? Siyempre, gusto natin mas marami ang mag-continue sa accreditation and one, it lessens the burden of compliance with the basic requirements ng ating mga CSOs. Hindi pa ulit-ulit yung pagpasa ng mga dokumento at hindi naman din kasi simple yung mga documents. So it may mga financial report, accomplishment report. So yung mga yan, usually they are submitted on hard copy. So kailangan pang i-photocopy, ganyan. So it reduces expenses for photocopying para sa ating mga CSOs. Lalo na kung yung mga CSO natin, they are seeking accreditation sa multiple LGU. So, less gastos. Pangalawa, meron din dito sa ating MC, section 4.2.5 na if there are LGUs that has the capacity to provide a platform for online application, di mas maganda, it will lessen the cost lalo. At lalo na sa LGU din, it will lessen transactional efforts for LGUs to physically compile the reports and the papers. At lesser effort din, lessen the effort sa LGU para i-review yung application. Kasi na-review na sila in the past and so no need to do that but just seek for updated requirements para lahat ng mga papel na meron ng LGU ay yun yung current status ng mga CSOs na kanilang ina-accredit. So tama, shortened, may shortcut na tayo para sa mga previously accredited CSOs. Mas madali na ang buhay para sa kanila. Ms. Gwen and Sir Jesse. Ating mga CSOs na nakikinig at syempre naman po sa mga LGUs po natin, mas madali na po ang process ngayon for
reaccreditation. To explore more on that po, pwede nyo pong basahin ang Section 4 ng ating MC. So, partner? Of course, partner, nakakatuwa din kasi di ba sa department natin naman kasama yung mga monitor nating LGUs on their ease of doing business. So, we are easing talaga on the accreditation of yung dating accredited lang CSO. So, mas napapadali ang proseso sa bagong MC ngayon. So, let's talk about naman po, Sir Aline, Ma'am Jen, on the term of CSO representatives. So, yun po. Coterminous pa rin with the mayor ang term nila. Pero ngayon, pwede silang magstay habang wala pang napipiling kapalit. So ano po yung value ng continuity sa ganitong setup? Well, Sir JC, Ma'am Gwen, that is to ensure continuity. It avoids yung gaps in representation and allows ongoing programs and decisions to proceed without disruption. Iwas sa bala sa mga programa at pagpupulong ng mga local special bodies kung wala pang agad nakapamalit. So tinitiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo ng mga CSO representatives until the selection of the new representatives to the local special bodies. So yung existing or current members, tuloy-tuloy yan hanggang September 15 until such time na magkaroon ng election of the new representatives to the local special bodies. Ayan, tuloy-tuloy ang serbisyo and ang engagement mga CSO representatives sa ating mga LGU. So this is to to lessen or avoid yung ating mga pauses or yung mga gaps kapag ganon. So coterminous. So, Sir Aline, Ma'am Jen, sa topic naman po, kasi hinighlight din to as a new feature po or an amendment sa ating MC. On the new qualifications for representatives, mahalaga to partner, no? Ngayon, sa MC, merit-based na ang pagpili. Dapat may experience, credibility, at non-partisan. So, Sir Aline, Ma'am Jen, bakit po mahalaga ang qualities na ito sa pagpili ng mga CSO reps? Yes, Madam Gwen. So, siguro hindi ko naman masasabi na new qualification, no? I know a lot of LGUs and a lot of CSOs, no, when they do self-selection, kasi paano ba ang pagpili ng representatives ng CSOs in the LSBs, no, may self-selection process dapat ng CSOs. I know ginagawa ito ng maraming mga CSOs, no. They select among themselves based on experience, di ba, credibility, etc. Pero ito, ginawa nating mas pronounced sa MC to give guidance for those na maaaring hindi pa ito ginagawa. So, gusto natin na merit-based. Pag sinabing merit-based, ibig sabihin ay hindi sa mga factors like personal connections, no, political affiliations, nepotism. So, hindi yun yung gagamitin. Magkakaroon ng konkretong basihan on why the CSOs will be selected. So, ano yung mga nilagay natin na merit-based qualifications? Yun nga, relevant experience, expertise, credibility, non-partisan political stance, and collaboration skills. We feel na with this qualification, our CSO members will be able to perform their functions well in the LSB. Ano po ba ang main function ng ating local special bodies? Di po ba para bumuo ng plans and budget, no? Para makatulong sa pagbuo ng plans and budget and monitoring. So kapag yung CSO members po natin have these qualities, then they can be more effective members of the local special body and they will be able to perform their function well. And kasama na rin po dito, no, yung sinasabi natin na pagiging non-partisan nita, makakatulong po yun for them to be trustworthy as an LGU partner at lalo na po kung mag-undertake sila ng monitoring function. So makakatulong po talaga yon to build trust with their LGU partner or LGU counterparts in the local special body. So we feel that this merit-based qualification will be very helpful for our LSBs to function more effectively. Yun po, Ma'am Gwen and Sir Jesse, back to you. Ayan, there you have it, mga nanonood po nating CSOs. Not really a new qualification, but the MC specifies this, no, explicitly specifies these qualifications po para sa ating accreditation ng mga CSOs po. So, syempre partner, important talaga na qualified and able talaga to, of course, build the trust with our LGUs, yung mga CSOs na gustong magpa-accredit talaga. Pero, Ma'am Jen, Sir Aline, ngayon po, pagtuunan naman natin pansin and partner, syempre yung mga karapatan of recognized CSOs na walang accreditation.
So yun. So ngayon, kahit hindi pa accredited pero recognized ng LGU, pwede nang makilahok sa LSB discussions, partner. Pero walang voting rights. Paano po ito nakakatulong na mas mapalawak ang partisipasyon ng mga CSOs, Ma'am Jen, Sir Aline? Yes, Ma'am Jessie, Sir JC, Ma'am Gwen. Well, actually, kung hindi sufficient yung number of accredited CSOs na required for a particular local special bodies, pwede i-fill in ng accredited or recognized CSOs yung gap, no? Pwede sila mag-sit in the local special bodies kung kulang yung accredited CSOs. And also, pwede sila sumali sa mga sectoral committees under the Local Development Council. That is to broaden participation. No? Kahit hindi sila accredited but recognized, and even not recognized at saka non-accredited, pwede sumali sa mga sectoral committees under the Local Development Council. Para mas maraming CSOs na marinig ang boses at kahit hindi pa sila accredited, at nakakatulong ito para palawakin ang participatory governance. So para doon sa ating mga CSOs na nasa part pa lang, na-recognize pa lang sila ng LGUs, huwag po tayong mag-alala dahil meron pa rin po tayong partisipasyon sa iba't ibang mga programs and projects sa inyong mga LGUs. This is just another step another step po is the accreditation po. So pwede pa rin po kayo magpa-accredited po. Para mas, sabi nga ni Sir Aline, partner, no, mas madaming CSOs pa ang makapag-participate and engage sa atin. So, next question is about the CSO agenda and the Local People's Council. So, partner, trivia lang, dito sa Bicol Region, based sa ating pinaka-recent na data, meron tayong 18 or 17 na listed na Local People's Councils na engaged or established. So, isa pang bago sa ating MC na dinidiscuss ito ay CSOs are now tasked to come up with their own CSO agenda at isulong ito kasama ang Local People's Council. Bakit po ito mahalaga, Sir Aline and Ma'am Jen? Sige, ako ang magkukwento tukol dito, no. So, yung Local People's Council, nice to know na marami ng People's Council sa Bicol region. But to note, no, on a nationwide scale, we have around 522 organized Local People's Council nationwide. So, napakarami na po nito, no? So, ang gusto po natin na itong yung CSO agenda na nakalagay po sa ating MC, again, this is nothing new. In fact, no, isa sa mga means of verification ng CSO participation in the Seal of Good Local Governance Assessment under the LDC functionality indicators, no, yung submission ng CSO ng kanilang CSO plan of action. So hindi naman bago, no, but we are reinforcing it or reaffirming the importance of the CSO plan of action or yung term natin dito sa MCCSO agenda. So finormalize lang natin yung ganong need, no, or requirement in our MC. So why is it important? Why do we feel that having a CSO agenda or a CSO plan of action is important? Una, I think it's for focus and direction, no. So kung merong agenda, it will provide clarity. Malalaman agad, alam ng mga CSOs kung ano ang kanilang prioridad, alam din ng LGU na kanilang kasama sa local special body, ano yung prioridad ng mga LGU. So that provides clarity. Hindi magiging fragmented yung efforts, no, at magiging mas hindi sila reactive kundi mas magiging forward-looking yung kanilang mga galaw kasi they know where to go. Alam nila yung direction because of that agenda. Ano pa po? So I think it's important to have that agenda for transparency. For LGU to know ano nga yung priority ng CSO. So at the forefront, no, sa simula pa lang, alam na kung ano yung bit na advocacy at agenda ng CSOs, alam yun ng LGU, so that's transparency. And on the other side naman, it's also a form of accountability for the communities na nire-represent ng mga CSO. So I hear, ang tawag po dyan, no, vertical downward accountability. So yung mga constituents ng ating CSOs, the communities that they serve, ay nagiging accountable sila because they are transparent and they put forth ano yung prioridad na binanggit ng komunidad at yun ang inihahain nila in their CSO agenda. Finally, most importantly, if there's a CSO agenda,
the CSOs will be able to strategically plan their activities and interventions. Ano po ibig sabihin nun? They're able also to measure the impact. So if you have this agenda, literally you can pick or check nasa na ba tayo sa ating agenda at priorities. Nagawa na ba natin ito? Nasa kalahati na ba tayo? So we are able to measure the impact and the results of our partnership with the LGU. So we feel CSO agenda and of course our LPCs who are tasked to develop that agenda within their council is very important for focus and direction, transparency, accountability, and to increase effectiveness and measure impacts. Yun po, Ma'am Gwen and Sir Jesse. Ayun po, ang ganda talaga partner ng discussion ni Ma'am Jen because syempre pag walang direction, paano ka naman talagang susuportahan ng buo ng LGU counterpart mo as a CSO representative? Yes, and I like din na binanggit ni Ma'am Jen yung word na accountability. This promotes accountability din both sa LGU and also sa CSO partner. Syempre yung pagbibigyan direction and yung form of strategic planning nila na ililay down nila sa LGU mismo will always syempre result into a more confidence ba sa kanila ng LGU to give them support. So sa usaping suporta naman tayo partner, Ma'am Jen, Sir Aline. So yun, specifically to partner sa travel and or allowance, no? So sabi sa bagong MC, let's put the word encourage ang LGUs to provide travel expenses and allowances para sa CSO members. So ito po, Ma'am Jen, Sir Aline, gaano po kahalaga ang suporta na ito, lalo na sa mga galing sa remote barangays? Yes, very important po, no? So, konting kwento lang po, no? Bakit tayo nagkaroon ng ganitong reform provision in the MC? Kasi, as I've earlier mentioned, yung pong mga reforms and updates na nasa MC na to, galing po to sa konsultasyon. So, hindi po nawawala sa lahat ng konsultasyon po natin, yung issue ng support for our CSOs when they do participate, either in the form of travel support or allowances, etc. So hindi po yun nawawala. At ito po ang ating sagot, no? Though in our MC, sinasabi lang po natin na encourage, but this is actually a concrete statement, no, or a concrete reflection of what's written in our local government code and Philippine Constitution. Sige, magko-quote ako. Yun sa Article 2 ng ating Philippine Constitution, Section 23, sabi po doon, Section 23, the state shall encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the welfare of the nation. So may pag-recognize ng kahalagahan ng NGOs and CSOs. Sa Local Government Code naman, Section 34, LGU shall promote the establishment and operation of people's organization, NGOs, and private sector to make them active partners in the pursuit of local autonomy. So again, may recognition of the importance of CSOs and CSO participation. Therefore, masasabi po natin na providing that provision, if LGUs will be able to provide, or not, hindi lang po LGU, if government will be able to provide that necessary support to the CSOs, it's a concrete testament, it's a concrete reflection nung essence ng Constitution at ng Local Government Code to have CSOs as active partners. So, kino-concretize lang po natin through the provision of support to them. Again, participation is not free, no? Hindi siya libre. Yung pamasahe, 'di ba? Yung CSOs po natin, they devote their time, they devote their expertise, they have also their regular jobs. At kapag nag-engage po sila sa LGU, kinukuha nila yung oras po nila from their own work para po mag-participate sa LGU. So, if LGUs do recognize that important role of CSOs in the processes, diba? So, providing them that support, maliit nga lang po yun kasi hindi natin kayang bayaran yung panahon at yung expertise na binibigay po ng ating mga CSOs. That's why in the MC, we put that, kasi po hinihingi, baka ang kulang lang legal basis, or parang policy support for the LGUs to have that provision in their budget. So ito po, pinrovide po natin sa MC para po yung mga LGUs po natin will have that foundation or framework para makapagbigay po ng allowances. Again, it's not the money per se, pero yung action, or yung
investment na kayang gawin ng LGU for their CSOs, yun po yung essence talaga. Kaya po natin nilagay yung support na travel expenses and allowances to our CSOs. Again, for empowerment and for recognition na mahalaga yung CSOs. That's why it's being put there. Grabe, Back to you, partner, ma'am no? and sir. Importante talaga, Ma'am Jen, thank you po. Importante talaga, partner, na nabibigyan talaga ng active support ng ating mga LGU sa ating mga CSO dito sa, hindi lang sa region natin, kundi pati naman nationwide yung mga CSOs natin, partner. Yes, this may be somehow like sensitive, no? Hindi gusto ko yung sinabi ni Ma'am Jen, no? Hindi naman siya money per se talaga, but when LGUs recognize the importance of CSOs in their local governments, no, partner, dapat maipakita din nila ito sa pagsuporta sa partisipasyon. Syempre, may mga CSOs talaga tayo na galing sa mga remote barangays and may mga activities sa LGU, sa government na nag-require ng participation ng CSOs at kailangan din talaga nila ng support para makapunta doon. Ginugugol nila ang kanilang oras, sabi nga ni Ma'am Jen, at ang kanilang effort. Ayun, partner. Siyempre, partner, yun nga, sabi nga ni Ma'am Jen kanina, it is a testament talaga na yung mga CSOs natin are going above and beyond their means. Siyempre, yung iba may mga work talaga. So, it is also very, very imperative talaga na kahit pa paano mabigyan talaga ng tulong ang ating mga CSOs po. Yan. So, this is a very important information para sa ating mga LGUs. Now, let's move on naman po sa usapin ng replacement of representative organization. So, ngayon, ang sanggunian at ang LSBs or ang local special bodies na ang nagtatakda kung paano papalitan ang representative organization. So, Ma'am Jen or Sir Aline, how does this promote flexibility and accountability? Yeah. Ma'am Gwen, I'll take that question. Well, they know yung sanggunian at saka yung local special bodies. They know more than we don't know. We don't know. It is better for them to decide dahil alam nila kung anong nangyayari sa kanilang situation. At it's better for them to decide yung process at yung grounds for replacement. Para may malinaw at locally appropriate na proseso, no? Nakakatulong ito sa pagiging flexible at saka accountable ng system. Because they know, sabi ko nga, more than we do. So that's the answer. So mas detalyado na nga, partner. No? Yeah. Alright po. Thank you po, Sir Ali. Mas detalyado na nga, partner. No? Mababasa pa nila ito mas lalo sa MC natin, no? Na available naman online. Oh, Right. pwede na yung partner bisitahin sa website or kahit i-search na sa Google yung MC 2025-060. So, syempre, we're talking about CSOs. Syempre, kasama din naman dun yung parang clearer definition of partisan activity partner. So, syempre ngayon, mas detalyado na ang ibig sabihin ng partisan political activity. Kumbaga, nakasaad na talaga siya sa MC like endorsing candidates or pushing party agendas. So, Ma'am Jen, Sir Aline, if we may ask po, bakit po ito kailangang linawin? Sir Jesse, that is to prevent yung misuse ng CSO rules for political gain. No? At saka para ma-preserve yung neutrality at saka credibility of CSO participation in governance. No? Maiwasan ang pag-aabuso at masigurong non-partisan yung mga CSO representatives. Pinapalakas nito ang integridad ng participatory governance na neutral at saka credible yung CSO participation. Hindi tayo partisan in terms of political activities. So, gusto ko yung sinabi, partner, ni Sir Aline na pinapalakas nito yung integrity talaga ng, kumbaga, relationship ng CSO sa kanilang mga LGUs, lalo na kung accredited sila ng kanilang LGU. So, magandang nalinaw ito ng MC. Ayun, partner. So yun, partner, talaga importante talaga na non-partisan talaga sila, no, partner? Kasi syempre, mahirap naman na you're pushing for an agenda sa isang sektor pero kumbaga may ini-endorse kang kandidato. So they were talking about integrity and mahirap din naman na paniwalaan ka kung ganun din naman yung syempre how you introduce yourself to the public. Yeah, we understand, partner, that these are sensitive
topics, but it's important to talk about it. Kasi nga po ay dinidetalye na ito ng ating MC. So let's move on to another question, partner. No, sa usapin namang local feedback mechanisms. Now, our MC states that LGUs are encouraged to set up a CSO grievance and feedback committee. So, paano po ito makakatulong para mas maging inclusive at responsive ang proseso ng accreditation? Yes, Madam Gwen and Sir Jesse, sa akin na lang ito, no? So, yung MC 083, 2022-083 natin, ang proseso po ng grievance and feedback ay papunta lahat sa national, no? Papunta lahat sa national. Or pwede din po na at the regional level. So, ito po, in-introduce natin at we highly encourage LGUs to create, no, their own or set up their own local CSO grievance and feedback mechanism and committee. So ito po yung ating local accountability mechanism. Bakit po natin binigay sa LGU yung pag-setup ng ganitong feedback committee and feedback accountability mechanism? Kasi gusto po natin na maging inclusive at responsive as mentioned nga po ninyo kanina. Paano po ba yun? Paano na kapag nilocalize nagiging responsive siya at inclusive? Una, yung literal na accessibility and proximity. So yung mga communities, yung mga CSOs within that LGU, mas malapit literally sa kanila yung mechanism po na yun, o yung grievance and feedback mechanism and even the committee. So accessibility and proximity. Pangalawa, kung ilo-localize po ito, they can be designed to be culturally sensitive and localize, no, yung context. So halimbawa, iba-iba po kasi yung mga kultura natin, no, nationwide. Iba yung kultura po dyan sa Bicol, iba pag nasa Mindanao. So we can adapt and we can provide a mechanism that is culturally sensitive and even kahit po yung language, no, baka kung halimbawa pwedeng kumuha ng mga feedback na in local dialect, unlike if it were a national grievance and feedback committee, baka i-require English lang or Tagalog. So we provide that flexibility for localizing it in their own context. Pangatlo po, pinakamahalaga, local ownership, no? So gusto po natin na ino-own ng LGU yung mekanismo po na yon. At kapag in-own po nila, no, tanggap nila dahil sila ang gumawa, it will foster trust and legitimacy. Mas alam po nila kung paano yung patakbuhin dahil sila po ang gumawa. At i-echo ko nga yung sinabi ni Sir Alin kanina, no? We do understand that the locals, the LGUs know more than we do. We, tayo sa national or tayo sa region. So they know more than we do. That's why we highly encourage the setting up of local feedback mechanisms. Back to you, Ma'am Gwen and Sir Jesse. So ayun, partner. So syempre kung may encourage yung grievance and feedback committee, syempre gusto din natin malaman kung ano ba yung formal complaint channels nila. So Ma'am Jen, Sir Aline, bukod po sa committee, mas pinagtibay rin ang pagsulat ng complaints to DILG. So paano po ito mas nakakatulong para mapansin ang concerns ng ating mga CSOs po? Sagutan ko lang. Well, actually, Sir Jesse, that is to give CSOs yung higher level recourse, no? Kung yung issues hindi ma-resolve at the LGU level, no? Para ma-ensure din yung proper oversight sa protection of their rights, no? Kung hindi ma-resolve sa LGU level, mas may mataas na ahensya na pwedeng takbuhan yung ating mga CSO. Nakakabuti to para sa check and balance, no? Kaya importante talaga na mayroon tayong complaint channel na matakbuhan ng mga CSO kung meron sila mga concerns and issues with the local government at medyo nahirapan sila to resolve the issues with their, at the local level. So pwede nila erase yan sa level ng DILG. Ayun, Sir Aline, thank you very much po sa pag-clear out nito. Mahalaga pong malaman talaga ito ng ating mga CSOs, pati na rin sa ating mga LGUs. Ngayon naman po, ito napapanahon at maybe connected din sa mga questions natin a while ago, partner, no? So, sa MC 2025-060, expanded na ang role of mayors and governors. So, sa circular,
it now includes a call for mayors and governors to support CSOs with actual transportation costs when attending meeting. So, beyond the usual conferences po ito, Sir Aline, Ma'am Jen, gaano po ka-importante itong commitment ng ating local chief executives? Well, Ma'am Jen, yung sinasabi natin citizen participation will not prosper without the support of the local government, no? Especially the mayors or governors, no? Pali ito yung kailangan natin, no? Para reinforce yung commitment ng LGU executives. Enabling CSO participants in kailangan transportation, kailangan ng food, na nawalan sila na birong opportunity lost sa kanilang situation kung nagpa-participate sila in local governance. So wala pa silang pamasahe. So it's better talaga na ma-provide yung logistical needs nila to enable them to participate in local governance. So yung commitment na yun, Labali, nagpapakita lang yan yung seriousness ng LGU sa participatory governance. Tinutulungan itong mapanatiling aktibo yung mga CSO members in engaging or participating in local governance. Gwen. Ayun po. So, thank you po, Sir Aline. For our last question, partner, for our online guests. So, yun, LGUs are now encouraged to publish annual reports. Dito, pinag-uusapan natin yung annual reporting and transparency nila on CSO engagement and post them online to make it syempre mas wider yung reach. So paano po ito makakatulong sa transparency at sa pagtitiwala ng mga CSOs at mga mamamayan? Yes po, I'll take that last question natin, no. So ito pong provision na ito, no, I think it's new. It's a reform from our previous 2022 MC. So ito po annual report na ipapublish ng LGU natin. So obviously it's for transparency purposes, no, kasi the public is informed on the results of CSO engagement. So pwede po nilang ipakita dyan sa report na yan, ilan na yung na-accredit, di po ba? Pwede din na may comparison kung tumataas yung accreditation, yung accredited number of CSO. So it's a good visual of how effective the LGU is in encouraging CSOs to participate. So for transparency purposes po, no, the public is informed on the results. Pangalawa po na importanteng point, bakit natin in-encourage ang LGU to publish annual report, it's for accountability. So, it's a means of closing the feedback loop, no? So, kung halimbawa po, ipopost sila sa annual report yung mga recommendations ng mga CSOs in various meetings, etc., and how these recommendations or insights of CSOs were considered in the development of plans, then that's accountability, no? I-close the feedback loop. Yung mga CSOs hindi magtatanong saan napunta yung mga binigay namin na insights when we were doing consultations or when we were engaging. It also signals, no, that participation is not just a token gesture, no, hindi lang siya for tokenistic purposes, but it is for a more meaningful endeavor. So magandang magandang signal sa ating mga CSOs na seryoso ang LGU when it comes to participation. Pinaka-importante po, no, it builds trust. So if you are transparent, if you are accountable, you are actually in the road of building trust, and that's the parang essence po of becoming an open government, no. And one way of reflecting that you are an open government is you publish all these things, no. At ang hinihinga natin annual reports on CSO engagement. Meron lang din po kung gusto idagdag pa doon. If LGUs are transparent about it, if reports are there, it invites the public to give feedback and opportunities for enhancement. Siyempre, if you post it there, may nag-access, may reaction ka na makukuha. So it could be a favorable feedback. If it's not a favorable feedback, then it's an opportunity to improve. So maganda po yung layunin natin. That's why we're encouraging LGUs to publish an annual report on CSO engagement and post them online para po accessible siya to the public. Yun lang po, Ma'am Gwen and Sir Jesse, back to you po.
Nako, partner, ang dami na nating nalaman, no? Tungkol sa ating bagong MC, mas clear na ang ibang mga topics about CSO accreditation, ng mga guidelines, partner. Maraming salamat po, Sir Aline and Ma'am Jen po sa pagsagot ng mga katanungang ito. Gusto po talaga namin na more conversational po itong pagpapalaganap ng impormasyon about sa ating bagong MC. So partner, kamustahin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood mula sa FB Live. So syempre po, good afternoon po sa mga colleagues natin from DILG Arayat. Yes. Good afternoon din po at shout out watching from DILG Libmanan, Camarines Sur. Syempre po, bigyan din natin pag-shoutout din si Ligao City Binanoan Farmers Agriculture Cooperative. Hello po. Thank you po at nandito po kayo sa aming live. Nag-comment din partner, good afternoon daw po watching from LGU San Miguel, Catanduanes mula pa sa isla. Mula pa talaga sa Happy Island. Yes. Syempre. To si Albay Calipi Federation, sabi niya, good PM po, ma'am sir, watching from Albay Calipi Federation. Hello po from Albay Calipi Federation. Ito din partner, may isang comment din. Good afternoon po, watching live from Ligao City. Para po to, KIFA or Kasurog Integrated Farmers Association of Ligao. Hello po. Nakakatuwa talaga. Yung mga viewers natin, halo-halo talaga. Like, Yes. very participatory talaga sila dito sa ating, of course, Balangibog Episode 15. Shoutout din po sa mga colleagues natin dyan from DILG Camarines Norte. Yes, watching din po from Barangay Umabay Interior, Mobo, Masbate. Hello po. Nakumpleto na natin partner yung dalawang isla ng Bicol. Good afternoon din daw po. Watching from Ligao City OFW's Consumers Cooperative. Yes, at ito partner, watching from DILG Naga City. Ay, hello po Sir Elmer Hi, Sir from Elmer. DILG Naga City. Ayun partner, so narito pa po si Ma'am Jen and Sir Aline. Ma'am Jen, Sir Aline, meron lang po kaming nakalap na kaunti pong questions from FB Live. Pwede po ba naming itanong ito po sa inyo, Ma'am Jen and Sir Aline? Okay, ayan, parang Yes. ready Go ahead sina Ma'am. Ready yan. Ready yan. Yes. So, question from FB Live. So, from Anonymous. Anonymous? Anonymous. Ma'am Jen, Sir Aline, yung question po nila is, may holdover po ba ang membership ng mga CSO sa LSP if wala pang na-accredit na bago? I-repeat ko po, ma'am, yung question. May holdover po ba ang membership ng mga CSO sa LSB if wala pang na-accredit na bago? Yes. Sige po, sagutin po natin. Actually, part po ito kanina nung question about yung na-mention po ni Sir Aline kanina na co-term pa rin po, no? Co-term pa rin po yung ating mga CSO representatives, no? So, co-term sila, but yung ating MC, ayan, hinahanap ko lang yung actual provision. Yung ating mga MC po yung ating mga representatives po ay, ayan, it's in section 4.4.2. Ayan, kung may mga papel kayo at kung hawak nyo yung MC, hanapin nyo po. The term, basahin ko po the term of office of a selected representative shall be coterminous with that of the local chief executive concerned. However, ito po yung dagdag, ito yung ating reform. However, if new representatives are not immediately selected, existing CSO representatives will continue to perform their functions until new representatives are chosen, provided that the new set of reps should be established within the period provided by the LGC IRR, which is September 15. So, wala pong mention of the term holdover capacity. Ang sinasabi po ng ating MC, they may, existing CSO representatives will continue to perform para wala pong patlang, di ba? Para wala pong gap, as clearly explained by Sir Aline po kanina when we had this in the FAQ. So, wala po yung term na holdover capacity, but the term is existing CSO representatives will continue to perform until the new set of reps are selected. Sige. So, Sir, may dagdag ba kayo, Sir Aline? So ayan, partner, mas clear
At pwede din itong basahin ng ating mga tagapanood po kasi That's it, kaya Jen. kagaya na Tama, ng Jen. sinasabi natin kanina, available ang ating memorandum circular sa DILG website po. So i-search nyo lang po, pwede po itong ma-download, Pero pag-perform ma-print, nila ng pag-aralan po functions sa natin slips are mabuti. selected. Masasagot po nito ang ating mga katanungan. Ma'am Jen, Sir Aline, meron pa pong isang question po from San Ramon Multipurpose Cooperative. Magandang hapon, mabilis na tanong lang po. Mabilis. Legal requirement po ba ang accreditation sa LGU para makakuha ng mayor's permit ang isang kooperatiba? I-repeat ko po ma'am and sir. Legal requirement po ba ang accreditation sa LGU para makakuha ng mayor's permit ang isang kooperatiba? Yan, sige. Ako po muna, tapos pasok kay Sir Aline, nag-call a friend bigla. So, quick question po yan, quick answer. Hindi po siya covered dito sa MC. So, actually, personally, hindi ko po alam yung sagot, no? Pero kung basahin natin yung buong MC, wala pong mention on that. So, let me pass it on din po kay Sir Aline. Baka po meron siyang additional information. So, quick answer lang din po from my end. Sir Aline, baka meron kayong dagdag doon. Tama o si Ma'am Jen sabi na hindi ko covered yung accreditation ng CISO for the cooperative. I mean, doesn't state about the cooperative. Ang purpose ng accreditation dito, to enable CISOs to participate in the local special bodies. Yan ang first and foremost objective of this accreditation. So, ayun. So ayun, hindi siya covered ng MC but in terms of ay yung accreditation ng pinag-uusapan. Partner. Yes po, yes partner. Another question po, Ma'am Jen and Sir Aline po, from Anonymous. Anonymous. Si Anonymous. Clarification lang po, does it mean po ba na pag natapos na ang term ng LCE, is tapos na din po ang representation niya sa LSB? Does it follow na expired na din po ang accreditation nila? Sige po. So dalawa po yung tanong, no? Yung isa yung representation niya sa local special body, tas yung pangalawa yung accreditation. So dalawang magkaibang po yun, dalawang magkaibang aspect. So yung representation po sa LSB, again, as I've mentioned, co-term pa rin po ang ating CSO reps with the local chief executive concerned. However, yun nga po, may however siya, no? Pag hindi pa po nasa-select yung new representatives, pwede pang mag-continue. Pero hindi po natatapos doon. Kailangan po ay magkaroon pa rin ng proseso of self-selection among the CSOs kung sino yung magiging representative nila to the local special body. So I hope that's clear, no? So co-term pa rin po, no? Again, ang ating CSO. Pero ito po 4.4.8, yung selection siya, sabi, location, the selected rep of an organization, be an employee of the province or municipal government to avoid conflicts of interest. So yung gist po ng ating provision, avoidance of conflicts of interest, pursuant to the RA 67. So kung titignan po natin yung structure ng local development council, let's say sa municipal development council, may seat po talaga doon para sa barangay officials natin. May seat na doon for the chair of the barangay. So may representation po yung barangay in our municipal LCD. Yes, barangay parties. Okay po. Thank you po, Ma'am Jen. Another question po from our colleague from DILG Region 3 po, Sir Aldrian S. Balmelero. So, good afternoon po. Question po from one of our provincial office here in Region 3. Ma'am Jen, Sir Aline, i-advance ko na. 4.4.11.1 daw po yung sa MC po nito. 4.4.11.1. So, the question po is, makaka-apekto po ba sa LDC if hindi ma-meet ang 40% members ng kababaihan as per the 4.4.11.1 po? Sige po, si Sir Aline din sasagot. But as we know po, kanina po, medyo nawala po yung ibang mga colleagues natin. Nasagot na po namin
siya, pero ulitin po natin for those who are joining guidance. Sir Ali, go ahead, sir. Ayan po. Ayan, thank you very much, Sir Aline. And there you have it, partner. Napakalawak at napakarami pa pala nating mga dapat malaman tungkol sa accreditation. And it goes without saying, gaya na nga ng ating title ng episode natin ngayon for Balangibog, Let's Make Participation Matter. Maraming salamat po, Ma'am Jen and Sir Aline. At shoutout din po sa ating mga kasamahan sa SLGP-PMO. Hello po. So ayan po, we are very much thankful po sa ating mga guest speakers online po, kay Ma'am Jen and Sir Aline. So ngayon naman po, dumako na tayo sa part 2. May part 2, partner. May Oo part 2 nga. pala. May part 2. Ito kaya may part 2 din May ng part 2 ating din yung live, of course, partner. So sa part 2 ng ating Balangibog, episode 15. Pero bago po ang lahat, panoorin muna natin ang mga infomercial videos tungkol sa participatory governance. Pakimute. Superpower ka bilang mamamayan? Narinig. Oo! Bilang mamamayan, talagang may power ka. Dapat kasama at katuwang ka ng pamahalaan sa pagtukoy ng problema, pagplano, at paggawa ng solusyon. At siguruhin na ang mga serbisyo at programa ng gobyerno na mula sa pondo ng bayan ay akma sa pangangailangan ng inyong komunidad. O sa madaling salita, participatory governance. Ano nga ba ito? Noon pa man, ipinaglalaban na ang boses ng mamamayan. Kaya nga malinaw sa 1987 Constitution, sovereignty resides in the people. Nakasaad din sa Article 3, Section 23, ang pagbuo, pagsuporta at pagpapalakas sa mga non-governmental, community-based at mga sectoral organizations na katuwang sa pagsulong at pagunlad ng bayan. Sa participatory governance, kasali ang taong bayan at mga civil society organizations o CSOs sa mga desisyon ng gobyerno. Partikular na sa mga usaping kalidad na serbisyong medikal, pagpapataas ng antas ng edukasyon, pagkakaroon ng oportunidad na pangkabuhayan o trabaho, pagpapaunlad ng ekonomiya, pagpapatayo ng mga infrastrukturang kinakailangan sa komunidad, at ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng kalidad at may pusong serbisyo ng gobyerno. Ang mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng mga CSOs ang nagmumungkahi kung ano ang mga proyekto at serbisyo ang kinakailangan sa kani-kanilang mga lugar. Hindi top-down, kundi bottom-up approach. Di ba, hindi ka lang observer, partner ka rin sa pagbabago. At maging sa ating mga local officials ay malaki ang naitutulong nito dahil mas nagiging buo ang tiwala ng taong bayan sa kanila at nasisiguro na kalidad at akma ang serbisyong publiko na kanilang naibibigay. Mas malinaw ang direksyon at mas mabilis ang aksyon. At alam mo ba, may malinaw tayong karapatan bilang mamamayan na makilahok sa mga decision-making process sa kanya-kanyang lungsod o bayan. Ayon nga sa Article 13, Section 16 ng Philippine Constitution, may karapatan ang mamamayan at ang kanilang mga organisasyon na makibahagi sa mga desisyong may kaugnayan sa lipunan, politika at ekonomiya sa lahat ng antas ng pamahalaan.
At ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang participatory governance, paano nga ba makikilahok? Ang mga miyembro o kasapi ng mga civil society organizations ay pwedeng makilahok sa local special body sa inyong LGU. Sa Local Development Council na siyang nagbabalangkas at nagpaplano ng mga programa at proyekto para sa inyong probinsya, lungsod o bayan. Dito, napapakinggan ang mga komento at mungkahi ng CSO representatives sa kung anong programa ang kinakailangan sa kani-kanilang lugar. Kasama nila rito ang congressman, governor or mayor, committee on appropriations at barangay chairpersons. Local school board, kung saan ang governor o mayor, schools district o division superintendent, committee on education ng sanggunian, local treasurer, sangguniang kabataan president, parent teachers associations, mga guro, at CSO representatives ay nagtutulong-tulong upang mas mapataas ang kalidad at antas ng edukasyon. Local health board, na siyang tumututok sa pagpapatupad ng mga health programs at medical services sa LGU. Kabilang dito ang governor o mayor, local health officer, committee on health ng sanggunian, kinatawan ng Department of Health, at non-government organizations. At ang Local Peace and Order Council na binubuo ng governor o mayor, vice governor or vice mayor, local legislative body, at kinatawan mula sa law enforcement agencies at civil society organizations kung saan ang council ang siyang tumatalakay sa mga isyong panseguridad at pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar na nasasakupan. At para maging miyembro ng local special bodies, ang isang CSO ay kailangang mag-apply ng accreditation sa kanilang LGU. Magpasa lamang ng mga requirements na i-review ng sanggunian. Makiugnay sa inyong CSO desk officer upang malaman ang mga detalye ukol sa accreditation. Bukod sa mga nabanggit na local special bodies, maaari ding makilahok ang mga CSOs bilang observers sa Bids and Awards Committee ng LGU para matiyak na patas at may integridad ang proseso ng procurement at sa People's Law Enforcement Board or PLEB na siyang tumitingin sa mga reklamo hinggil sa kapulisan. O di ba? Lahat tayo may ambag. Lahat tayo ay kaisa at may papel sa kinabukasan ng ating komunidad. Kaya naman makialam, makibahagi at makiisa para sa isang matalino, mahusay at maaasahang serbisyo publiko. Alam mo bang may boses ka sa mga desisyon ng gobyerno? Tara na! Ating alamin. Ayon sa DILG Memorandum Circular 2021-054, ang Local People's Council or LPC ay isang organisasyon na iminumungkahing itayo sa bawat lokal na pamahalaan upang magsilbing kinatawan ng mga civil society organizations or CSOs para makilahok sa pagbuo ng mga polisiya, programa at serbisyo na tumutulong sa mga pangangailangan ng mamamayan. Ang LPC ay binubuo ng mga civil society organizations na accredited or recognized ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng LPC, mabigyan ng pagkakataon na marinig ang mga boses ang iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga magsasaka, manggagawa, urban poor, kabataan, kababaihan, senior citizens, indigenous peoples, may mga kapansanan at iba pa, upang maipahayag ang kanilang pangangailangan at mungkahi sa mga programa ng gobyerno na nakakaapekto sa kanilang sektor at komunidad. Pero, paano nga ba ito nabubuo? Una, pagpasa ng ordinansa ng lokal na pamahalaan o LGU sa pagtatag ng LPC at panawagan sa mga CSOs na sumali. Pangalawa, pagsumite ng mga CSOs ng kanilang aplikasyon para maging kasapi at kailangan na mga dokumento. Pangatlo, pag-review ng mga aplikasyon ng CSO desk officer at sanggunian at pagbigay ng mga certificate of authorization sa mga kwalipikado na maging miyembro ng LPC. Pang-apat, pagpulong ng mga kwalipikadong CSOs para piliin ang kanilang kinatawan sa LPC. Pang-lima, pagpulong ng mga napiling kinatawan ng CSOs para sa pagpili ng mga officers, pagbuo ng patakaran at pagsumite ng petisyon for recognition ng LPC sa sanggunian. Pang-anim, pagpasa ng sanggunian ng Certificate of Recognition na sa LPC at ordinansa sa maging System of Partnership sa pagitan ng LPC at LGU. Remember, ang LPC ay dapat inclusive lang ha. May mga representative mula sa iba't ibang sektor tulad ng mga magsasaka, manggagawa, urban poor,
kabataan, kababaihan, senior citizens, indigenous peoples. May mga kapansanan at iba pa. The more, the merrier. O di ba? Dahil sa Local People's Council. Sure na magkakaroon ng pagkakataon na marinig ng mga LGU ang boses ng bawat sektor. Check. Mas inclusive at takma ang mga proyekto at programa sa pangangailangan ng mamamayan. Check. At mas may boses at empowered ang mga mamamayan na iparating ang kanilang komento, mungkahi sa pamahalaan. Check na check. Kapag naitatag na ang LPC, dito na nag-uumpisa ang mas masinsinang trabaho. Ang estratehikong pagpaplano o strategic planning. Dito tinutukoy ng konseho kung ano-anong sektor ang nangangailangan ng agarang pansin. Ano ang mga issues na dapat unahin at ano ang mga advokasiyang dapat isulong. Kasama rito ang pagbuo ng vision, mission, goals, and objectives ng LPC para umpisa pa lamang alam na agad ang patutunguhan at hangarin ng gustong abutin. Matapos ang planning stage, sunod naman ang masinsinang pagbili ng LPC ng mga panukalang proyekto o polisiya na makakatugon sa mga isyu na nakararami sa iba't ibang sektor sa kanilang lungsod o bayan. Ang LPC mismo ang magmumungkahi at magpapaliwanag ng mga isyu at maaaring tugon ng mga proyekto o polisiya sa sanggunian, sa mga committee at kinauukulang opisina ng LGU. At hindi lamang yan ha, mahalaga rin ang kanilang pakikipagtulungan sa iba't ibang local special bodies tulad ng Local Development Council, Local Health Board, Local School Board at Local Peace and Order Council. Sa mga special bodies na ito, nakikilahok ang LPC sa pagpaplano ng mga programa sa kahirapan, edukasyon, kalusugan at seguridad para sa kanilang lugar. Isa rin sa mahalagang aspeto ng operasyon ng LPC ay ang empowerment at networking o pagpapalakas at pakikipag-ugnayan. Sa tulong ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan, mabibigyan ng LPC ng oportunidad na magkaroon ng capacity development activities tulad ng training seminars at mga consultation workshops upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga iba't ibang LPC sa iba't ibang lugar para matuto sa mga best practices o matagumpay na karanasan sa pagpapalakas at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng ibang LPC. Masasabi nating epektibo ang LPC kung ito ay, una, may malinaw na bisyon at layunin. Pangalawa, mayroong plano at aksyon at naisasakatuparan ng mga ito. Pangatlo, nagtutulungan ng mga namumuno. Pang-apat, merong etika, mabuting pamamahala at patakaran. Pang-lima, nagkakaisa ang mga kasapi. Pang-anim, nakikinig at kumakatawan sa interes ng iba't ibang sektor ng lipunan. Pang-pito, matagumpay na naisulong at naisakatuparan ang mga proyekto at polisiya na tumutugon sa pangangailangan ng marami. Ang Local People's Council ay isang konkretong plataporma ng pakikipag-ugnayan at sama-samang pagmamahala katuwang mismo ang mga mamamayan. Sama-sama nating tulungan na mabuo ang gobyernong bukas, nakikinig, may pananagutan at tunay na makatao. Dahil kung may boses ang bawat isa, lalong maliwanag ang kinabukasan para sa lahat. Tayo po ay nagbabalik. Part 2, partner. Of course, sa Balangibog Episode 15, CSO Accreditation 101. Making Participation Matter. Live na live sa ating studio. Nakita nyo yung wide shot. Paano? Pahingin kami ng wide shot dyan, technical. Yan. Hello. Nakikita nyo ang aming studio at syempre kasama talaga namin yung isa sa mga aktibong kasapi ng civil society sa Bicol na ang kanilang organisasyon ay accredited CSO sa Legazpi City at aktibong nakikilahok sa mga proseso ng pamahalaang lokal at ng DILG. Partner, sila rin ay matagal ng katuwang ng DILG Region 5 sa iba't ibang programa at inisyatibo na nagsusulong ng good governance. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Francis Nomer Esguera ng Gayon Cares. Hello po, good afternoon everyone at sa lahat po ng mga nunood, magandang hapon po.
So sir, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon ngayon. So syempre kwentuhan lang po tayo sir dito sa Balangibog episode 15. So unang tanong po namin, syempre we really want to know kung ano po ba yung Gayon Cares at ano po ba ang sektor na inyong nire-represent, and syempre po, ano po usually yung mga proyekto na Ginagawa po ninyo. ginagawa na. Sa ngayon po, yung number one main objective namin is yung we are providing awareness, educating young people, lalo na yung mga young population on STI, HIV, and AIDS awareness. So nagkakandak din kami ng mga school-based sa universities, nag-provide kami ng awareness sa kanila. And madami din po kaming activities, not hindi lang yung sa STI and HIV AIDS awareness, but we also do community organizing, nagpo-promote din kami ng SOGSC. Ayan. Yun. So, ang dami niyo pong activities, Sir Nomer, Madami po. and advocacies na timely and relevant to our country, the Philippines. Sabi nga Yes ng ating po. Miss Universe. So, Sir Nomer, kwentuhan niyo po kami, paano naman po nagsimula ang partnership ninyo with DILG at ng LGU Legazpi? Kasi we understand, Sir Nomer, na isa po kayo sa mga CSOs na nagpa-accredit po sa inyong LGU. Ano po yung inyong mga naging karanasan sa proseso ng accreditation ng inyong CSO, which is Gayon Cares? Actually, matagal na kaming accredited CSO ng city. So, we provide lang ng lahat ng documents and yung mga requirements na nandun sa requirements ng accreditation process. So, nag-start ako dito sa, na-recognize kami ng Gayon sa DILG through, shout out ko si Miss Jo. Si Ma'am Jokey Si Ma'am pala. Jokey. Opo. Yes, kasama ko kasi siya sa City Project Monitoring Committee. Isa yun sa mga committee na hinahandle ng Gayon. Member din po kami doon ng Gayon. So doon kami nag-start, and then na-encourage na din ako kasi sa dami ng kwento sa akin about DILG, and then doon na-encourage ako kung kaya ako pinasok yung accreditation dito sa inyo sa DILG. Yeah. Grabe pala partner, si Ma'am Jokey pala, yung isa sa mga catalyst ng Gayon Cares. Shout out po Ma'am Yes. Jokey, hello po. Yes, and sabi nga ni Sir Nomer, matagal na silang active CSO. So kung kanina nagtanong tayo kina Ma'am Jen, no, ang a-applyan na siguro nila Sir Nomer per our MC is the re-accreditation. Yes, na mas re-accreditation. madali na Sir Nomer Yes po. per our MC. Okay, partner? So syempre po, number 3 question po natin, Sir Nomer. Paano rin po ninyo nakikita ang epekto ng syempre bagong guidelines sa aktual na karanasan ninyo bilang accredited CSO po? May pagbabago po ba sa level ng engagement nyo sa LGU? Dito sa number 3, it may hold over capacity ng CSOs in participating in LSB's meetings and activities while ongoing or pending and ang accreditation selection. But since may ordinance ang city, then it would be amended particularly on the term of office of CSOs, representation and LSBs, and yung validity ng accreditation. Also, the latest reform of re-accreditation, LGU support both financial and technical. Ayan. So, Ayun partner, may ano pala, may ordinance pala yung sa city. Meron. Meron pala. So, may particular po ba kayo, Sir Nomer, na project or program ng DILG na masasabi niyo pong naging success story? Kasi kanina, nabanggit niyo po, Sir Nomer, na though kayo ay accredited ng LGU nyo, pero nakikipag-partner and engage na po kayo sa iba't ibang programs and projects po dito sa DILG Regional Office. So, pwede niyo po bang ibahagi, Sir, itong mga success stories na ito? First, naging since accredited naman kami sa LGUs, yung mga engagement namin dito sa inyo sa DILGE, yung LTIA, yung Lupong Tagapamayapa Incentives Awards, and then yung SGLGB, and then SGLG. Ayun. Yun yung member kami ng RAC, yung Regional Assessment Committee. As a former information officer partner ng office, syempre,
palagi talaga natin kasama si Sir Nomer, especially sa LTI and SGLG RAC. Palagi talaga siyang kasama. Oh, nakita ko na si Sir Nomer. Sir Nomer, parang nalibot mo na yung mga provinces dito sa sa Bicol region, no? Sa mga validation natin, nakasama ang ating CSO partner na Gayon Care sa Actually, yes, ma'am. SGLG. Through SGLG and LTIA, dati hindi pa. Takot ako sumakay ng barko. Ayun. Nang dahil sa SGLG at LTIA, napuntahan ko yung Masbate, Catanduanes, and all over the Bicol region natin na napuntahan ko. Halos lahat na. And important talaga, partner, ang insights and contribution ng ating mga CSOs pagdating sa mga programa ng gobyerno. So, Sir Nomer, paano nyo naman po na-engage ang inyong mga miyembro o beneficiaries para maging aktibo rin sila sa proyekto ng LGU, which is Legazpi City? Actually, yung mga learnings ko dito through sa mga experiences ko na itatransfer ko din sa kanila, sa mga members ko, and sana ma-adapt nila yun sa pagdating ng panahon. So, isa pa din ay nakikipag-dialogue kami, nakikilahok sa mga pagsasanay, forum, DRRM training, LCPD meeting, etc. Membership sa mga komitiba ng summit ng AIP at MTPIP, forms and partnership into different programs and services to address the needs of the sector at iba pang ugnayan na tumutugon sa mga adhikain at advokasya ng sektor o ng organisasyon. So, ayun. So, yung mga learnings ko, dinadala ko siya sa office, inaano ko siya, tinuturo ko din sa mga new members namin. Sana, pagdating ng panahon na tapos na yung mga term namin kasi mga oldies na kami, sila naman yung mag-handle. Mayroon na silang alam. Ayun. So, ang daming nabanggit, partner, ni Sir Nomer. Talagang wide na ang civic spaces for engagement ng ating mga CSOs. And syempre, dahil sa mga MC natin katulad na ng 2025-060, ay mas na pag-iigtingan pa natin or mas na bibigyan ng importansya yung continuity Yes. of CSO engagement and participation. Ayun, partner, ang ganda naman na tinuturuan talaga na yung mga young guns sa kanilang organization. Parang, syempre, they're sharing knowledge and achieving excellence at the same time as tagline ng ating LGRC. Tama ka dyan, On partner. the other hand po, Sir Nomer, may tanong po ako. May pagkakataon po ba na naging bahagi kayo ng decision-making process sa isang proyekto o plano ng LGU? With that po, kamusta po yung experience nyo doon? Yes. In our experience, we have become part of the LGU, Legazpi decision-making process. Actually, in every aspect of project or program, program cycle, PPAs, qualification, planning, approval of sectoral plans, implementation, and especially monitoring and evaluation through the LMPC, BPMEC orientation implemented by the LPMC, planning and approval of LDIP during Legazpi City People's Development Council. And may dugtong pa yan, ma'am. Then yung mga CapDev of CSOs with USED supported by the city. Ayan. CSO Summit, fully supported din yun ng city government ng Legazpi. And then marami pa, like yung mga consultation involving CSOs. Ayan. Ako, ang dami pala, Sir Nomer, ng Sobrang mga dami. engagements niyo. Kung meron tayong Star for All Seasons, kayo po ay masasabi nating CSO for All Seasons. Partner, tama yan, no? Ang ating Gayon Care CSO partner po. So, Siyempre po, Sir Nomer, yung CSO nyo nag-represent siyempre sa LGBT and other health advocacies po. So ito pong final question namin, Sir Nomer. Miss Universe po to, Sir. Oo. And your question is, ano po ang pangarap o vision nyo para sa civil society participation sa Legazpi o sa buong Bicol region sa mga susunod na taon? Actually, iisa lang ang pangarap ko, madagdagan at dumami pa yung ating mga civil society organization. And I encourage also yung mga LGUs na magkaroon ng People's Development Council. And not only LGUs, but sa buong Bicol region at sa buong Pilipinas also. Yun lang naman. napakagandang dream at Oo. advocacy yun, Sir Nomer. Sana
mahikayat pa natin at ang ibang mga CSOs na magpa-accredit para mas mapalawak pa ang kanilang participation and engagement sa mga governance processes. So, partner, sa panahon ito, maraming salamat po, Sir Nomer, sa pagkakataon na makausap po namin kayo, no? Sure po kami ng aking partner na sa ating mga nakikinig na CSOs po ay nakaka-relate po Yes sila po. sa experience nyo. And if not nakaka-relate, but mas na-inspire po sila na makipag-engage pa sa ating government. So, sir, allow us po to award you with a Certificate of Appreciation. Citation reads, Citation reads, Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Francis Nomer Esguera for his invaluable contribution as resource speaker during the Balangibog Episode 15, Civil Society Organization Accreditation 101, Making Participation Matter, held on July 16, 2025 via Zoom platform and FB Live, given the 16th day of July 2025 in Legazpi City, Albay, signed by our Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. Saso 3. Thank you so and much. maraming salamat. Sir Nomer, meron po kaming inahandang token, simple token of appreciation para sa ating partner na si Sir Nomer. Thank you Thank very you. much po, sir. So, grabe partner talaga, no? Yung mga experiences natin, may part 1 tayo ng live, may part 2 din tayo ng live kasama sa ating programa ngayon sa Balangibog Episode 15. Yes, shout out ulit sa ating mga natitira pa or mas dumagdag pa na FB Live listeners or watchers. At syempre, ang ating mga participants din sa ating Zoom platform. Sana po sa ating balitaktakan ngayon ay nabigyan diin at tuon talaga yung mga amendments ng bagong MC regarding CSO accreditation. Sir. Kaya na po. Sir, thank you so much, sir. Thank you. Partner, siksik na siksik ang kaalaman at napakalawak ng ating mga nalaman ngayon. To, not just only on CSO accreditation, not just only on the amended Memorandum Circular 2025-060, but pati na rin sa lived experiences ng ating CSO partners. Nakakatuwa talaga sa MC natin partner na yung encouragement talaga sa LGUs to syempre provide support talaga sa ating mga CSOs. Example na lang po talaga, living testament yung CSO Academy of Bula partner. Ay, magandang ang nabanggit mo yan, partner, na CSO Academy of Bula. Kasi ito talagang CSO Academy of Bula, isa ito sa mga pioneering programs and projects ng DILG kung saan partner natin, ang Local People's Council na members nito ang mga CSOs ng Bula, Camarines Sur. So, ngayon partner, just a trivia sa ating mga participants and viewers, no, na meron tayong 45 pioneering batch of CSO Academy learners from Bula, Camarines Sur. Nakakatuwa din talaga partner na nung kami kasi sa comms team, pinuntahan talaga namin yung first inaugural class talaga nila. At nakakatuwa na participative kahit matanda man o bata, andun sila para makinig at matuto sa Academy ng Bula regarding sa CSO. And special shoutout din po sa Bicol University and of course the LG of Bula for providing support and technical assistance para po makamit talaga itong pangarap na magkaroon ng CSO Academy sa Bicol Region. Yes, more on that partner, pwede silang tumingin sa ating Facebook page, DILG Region 5 para sa mga updates on our project. So grabe, ang dami na nating natutunan today mga kabalangibog. Kaya kung kayo ay parte ng isang CSO, oras na para maging updated at mas aktibo sa governance processes. So maraming salamat po sa ating online resource speakers, Ma'am Jen and Sir Aline from SLGP at kay Sir Nomer na fresh, live na live po nandito sa ating studio. Yes. Sa pagsama sa amin at syempre sa inyo po, mga listeners at viewers ng ating Facebook live stream.
Before we formally end episode 15 partner of our Balangibog series, we would like to welcome and hear a closing message from our newest Assistant Regional Director, Attorney Ian Kenneth Lacero. Marahay na hapon po, ARD. Marhay na po. Maraming salamat, Miss Gwen. Maraming salamat, Jess. Diyos, marhay na hapon sa Indo, Gabos. Ang batas po natin ay napakalinaw po. Genuine local autonomy cannot exist without the active participation or active citizens involvement. Kaya dapat itong involvement na ito ay dapat organized, accredited, at most importantly, empowered po. As we conclude today's activity, which turned out to be interactive at productive, gusto kong pasalamatan ang lahat po for your passion, for your participation, at special thanks sa SLGP PMO under the leadership of Sir Richard Villacorte, sa mga resource persons natin, galing din sa SLGP PMO, si Ma'am Jennifer at si Sir Alin. And of course, yung active partner po natin, galing po sa Gayon Cares Incorporated, si Sir Francis Esguera. And of course, yung Bicol LGRC natin and LGMed as the lead division for this Balangibog episode 15. Kaya nakita po natin ngayon, napakinggan na natin ngayon yung discussions ng accreditation po natin ng CSO is more than a technical process, more than paperwork po. Accreditation, ito dapat ay hindi maging hadlang. It should never be a barrier. At dapat ito ay maging tulay po between the government and the people po. Ito yung dapat maging tulay for a stronger collaboration, a greater accountability, tulay po for a more participatory, more responsive, and more inclusive governance po tayo. At alam po natin na ang mga CSOs po natin ay hindi lang po LGU partners. Sila po ay may mahalagang boses po when it comes to local development po. Kaya hinihikayat po naming lahat ang mga CSOs natin to organize meaningfully, to engage constructively po. Dahil kasama po namin po kayo sa pagtulong sa mga local government units and even the national government agencies partners po natin in shaping the real outcomes for the people. Kaya patuloy nating itayo ang tulay na ito sa bawat polisiya, sa bawat programa, at sa bawat pakikipagtulungan po natin. Hindi dito nagtatapos ang ating gawain, but sa halip, muling nagsisimula ito. Ngayon, may panibagong layunin po tayo. Tiyakin ang pakikipaglahok ay hahantong sa tunay at pangmatagalang pagbabago po. Diyos mabalos, and let's keep making CSO's participation matter. There you have it, ladies and gentlemen. That concludes the episode of the DILG Region 5 Bicol LGRRC's talk show, Balangibog. Tune in for our next episodes. Ako po muli si DMO4 Gwen Jacob. At ako naman po ang inyong resident IO na LGO2 Jessie L. Hermida. Dito sa DILG, lagi kaming handa ibalangibog ang mga programa, batas at mga best practices na para sa ating mamamayan sapagkat we always believe that Sharing knowledge, achieving excellence para sa bagong Pilipinas. Please follow our DILG Region 5 Facebook page and subscribe to our YouTube channel at DILG Region 5 for more updates and on our next episodes. Diyos mabalos po! Paalam!